Binabantayang si 95W bahagyang lumakas into shallow na tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero nanatiling maliit ang posibilidad na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. At epekto nitong shallow low pressure area na to, si 95W, hindi makaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero patuloy na maulan ang iiral sa bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas sa mga darating na araw. Nalalabi naman sa halos katamtaman na lagay ng panahon at maulap na iiral ngayong weekend. Pero expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms sa ilang bahagi ng silangan ng Visayas at Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, March 7, 2026. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 11:03 na ng umaga. Manatiling katamtaman na panahon natin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng South Luzon at Visayas area. Magiging gloomy at maulap nga lang at ilang mahangin na paligid lalo na sa silangang baybay ng bansa dahil sa umiiral na stilis. Kaya asahan din ang kasabay na hot humid na panahon. Base sa ating current conditions, overcast gloomy po kami at medyo windy na pumapalo at least mga maximum sustained wind of 15 km per hour at bugsong umaabot at least 33 km per hour po. Na ang subdirection ng hangin ay usually ay southwest or bandang southeast o east ang direction kamihan ng hangin. Para makumpirma natin yan, meron po tayong tinatawag na direction SWOT. Yan, makikita po natin dito sa ating personal weather station monitoring. Yan, yung ating weather station weather trend. Ito po yung real time na pumapasok sa ating weather station at nadidistribute sa ating webpage. Malalaman natin ang direction mostly ng hangin ang within 24 hours ay naglalaro between north-west ang hangin. So medyo may bugso pa rin ang hangin dito sa hilagang bahagi ng bansa, medyo lamang sa may bandang silangan. So medyo malakas pa rin ang bugso ng frontal system, medyo may umiiral pa rin ang frontal system in general. Pero umiiral po yung malakas natin na stilis kaya nakakaramdam tayo ng medyo hot humid na panahon. Although bahagya itong nababawasan dahil nagkakaroon tayo ng ilang pang mga frontal system. Kaya mapapansin niyo mga folks, hindi pa rin dinedeklara ni Pag-asa ang pagtatapos ng ating amihan season. Dahil gaya natin sinasabi, inaantay muna na totally wala na tayong frontal system na namamataan sa extreme no Luzon, tsaka na lang siguro nila i-declare. Pero decision po ni Pag-asa kung officially nila itong i-declare anumang araw po o anumang oras. Dahil nga po sa nagkakaroon na tayo ng mataas na heat index at inaantay na lang natin talaga na mas tumutodo yung ating heat index. Sa ngayon, medyo naglalaro pa siya sa below 40 degrees Celsius kaya hindi pa madesisyonan siguro ni Pag-asa na mag-declare ng end onset ng amihan season or i-declare na officially hot dry season. Sa ating rainfall advisory, care of Pag-asa nakataas sa extreme o sa Northern Luzon, ang umiiral na mga pag-ulan daw. Then meron pa ring northeast monsoon according sa kanila, pero frontal system ito sa atin o northeasterlies na lamang. At 1 to 2 hours po ang forecast nito o persisting ng pag-ulan, kasama na ang Batanes Group of Islands, Cagayan Valley, Santa Ana, yan, mga Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita. So kung titingnan natin yung ating actual hydrological section, para makita natin sa mapa ang actual. Yan, makikita po natin sa mapa ang rainfall advisory mostly ang bandang Batanes Group of Islands at bandang extreme Northern Luzon, Carimitan. Yan, kasama na ang bahagi nga po ng Santa Ana, Gonzaga, yan. Most likely ay naka-affecting warning ang pag-ulan dito pa rin sa bahagi nga po ng Batanes, kasama na ang Santa Ana, Cagayan, Gonzaga, Santa Praxedes, Camilunigan, yan, within 2 to 3 hours daw ang effectivity niyan. Yung mga dark bluish na yan, ibig sabihin,
naapektuhan ngayon sila ng mga pag-ulan dyan. Yung light blue, ibig sabihin, expecting lamang na aabutan sila ng light rain showers dyan sa bahagi po ng Santa Ana, Cagayan. So, yan po, kitang-kita po sa monitoring ng general flood at warnings. At kung titingnan naman natin yung pinaka-thunderstorm advisory, makikita natin nakataas pa rin sa bahagi ng Mindanao, kabilang na ang bandang Misamis Oriental, at ilang bahagi ng Cagayan de Oro at Bukidnon. So, kasama na ibang bahagi ng Misamis Occidental at Lanao Region at ilang bahagi ng Visayas. Mapapansin nyo po, puro expecting warning lamang po yan. So, mga expecting yan within 12 hours ang posibleng mangyari ang mga localized thunderstorms sa maghapon po. Kasama na ang Isimnod ng Luzon dahil kasalukuyan nga pong affecting nga po sila dyan ng malawakang pag-ulan. Kung i-activate natin ang all alert types, kasama sa pag-ulan ang expected na warning ng localized thunderstorm sa bahagi niyan. Bagamat hindi masyado dahil medyo mababa ang temperatura, so hindi masyado nagkakaroon ng localized thunderstorms. Pero expecting po ang mga pagkulog at pagkidlat. So sa ating current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy, haze at few clouds. So may iral dito sa amin sa Caloocan, so makita sa live CCTV. Bagamat nakakasilip ang haring araw, pero medyo haze pa rin tayo sa paligid. Kaya expected ang medyo moderate na air quality ha. So makikita natin, air quality natin 64 index. Moderate po ito, so magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga dahil medyo mayroon tayong thermal inversion na umiiral. Sa lowest temperature na netala na weather station, kinilang 5:33 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.4 degrees Celsius. Pero kahapon ay pinakamataas sa amin, 32.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:01 PM. Ibig sabihin, mahagyang mataas pa rin ang aming heat index dahil sa mataas na outside humidity na 42.3 degrees Celsius na init pandama. So kung babalikan natin ang heat index forecast ngayong araw, nasa 31.4 kami na quotient heat index as of 7:27 AM sa amin sa Caloocan. Pero sa forecast, expected of 11 o'clock, 37 degrees Celsius daw ang inaasahan namin na magiging heat index. So yung forecast po yan. So mapapansin hanggang 40 degrees Celsius ang pinakamataas sa amin sa Caloocan. So ibig sabihin lamang ay halos hindi pa ganun katindi ang magiging heat index. Tingnan na lang natin sa ibang area na lamang in selective areas, gaya ng Batangas. Yan, nasa 38 degrees po sa kanila. So medyo maalinsangan sa kanila. Pero ang pinakamataas, 39 degrees Celsius lamang, starting ngayong alas 12 ng tanghali. Dire-diretso na raw yan hanggang alas 2 ng hapon. Yan. Mostly sa bandang dito sa bandang Occidental Mindoro, makikita natin pinakamataas ang 35.8 degrees Celsius o 35 degrees Celsius, pinakamataas na ang 36 degrees Celsius. So hindi mapapansin na umaabot pa sa 40 ang sentigrado ng heat index sa kanila. So kay Pag-asa, kahapon po ito ang pinakamataas na naitala sa kanila as of kahapon, March 6. Yan, March 6 po ay nangunguna ang Kasiguran Aurora na may 42 degrees Celsius na heat index. The rest, walang naitala na umabot sa mahigit 40 degrees Celsius. Kasiguran Aurora pa lamang ang merong pinakamataas na heat index kahapon. Ayon yan kay Pag-asa. So, hindi pa masyado ganun katindi ang ating alinsangan. Medyo nakakayanan pa natin. Yan, until matapos talaga yung onset o yung ating seasonal ng amihan season. Samantala sa ating PH extremes in past 24 hours, nangunguna ang Cotabato sa may pinakamataas na air temperature na 33.6 degrees Celsius. Sa lowest sa Baguio, 15.6, almost stationary lamang. At sa inulan ng Borongan Eastern Samar, nakatotal sila na 33.2 millimeters na total rainfall. Medyo meron tayong space weather status, although minor lamang ito, may active tayo na geomagnetic field. So silipin natin, baka mataas ang ating X-ray flux dahil merong geomagnetic P index of 4. So medyo minor lamang ito, maliit lamang ang primarily forward 65 degrees geomagnetic latitude. May mga maliitan tsansa pa rin na weak power grid fluctuations Ang aurora, mostly bandang Canada lamang ito matatanaw at wala naman tayong inaasahan na mataas na KP index within 3 days according dito sa NOAA geophysical forecast ng 3-day kay NOAA. So wala tayong mataas na solar radiation at radio blackout. Yan, normal naman ang ating solar wind at yung sunspots usually nakadirekta sa Earth pero medyo pataas, patingala
yung tutok nito sa Earth. So kung magkaroon man ng CME, coronal mass emission o ejection ng haring araw, most likely tatamaan pa rin tayo sa Earth pero padaplis, hindi masyado 100%. Sunspot number natin, 75. So medyo may kalaki ng konti. At kalmado naman ang ating solar photon flux at geomagnetic activity. So medyo meron tayong magnetosphere effect na nakadirekta sa mula kay haring araw. So medyo mataas ang ionospheric TEC range, ang ilang bahagi pa rin dito sa may bandang Mid-Pacific. Ayan, kitang-kita po yung noise sa Mid-Pacific. Wala masyado sa Pilipinas at ang auroral activity bahagyang tanaw sa Northern South Hemisphere, at least mga 50%. Mga 50 to 55% na matatanaw yung solar effect ng auroral activity. Ito po yung TEC na malayo naman sa Pilipinas. Tapos yung aurora sabay bandang nga po na Northern Hemisphere at Southern Hemisphere, typically bandang Canada lamang ito matatanaw. Sa tinamang plasma density, bahagya lamang, katamtaman, umaabot lamang sa 500 ang density, pero patingala naman ito, so hindi ito tayo 100% apektado ang Earth, pero ramdam pa rin natin yung pahapyaw o pasagi ng kanyang plasma density, ha. So mababa lamang ang ating D-region absorption, at least less than 10 MHz, so wala tayong masyadong problema, pero poor tayo of solar flare probability of 58%, at mukhang good naman ang ating day and night high frequency condition. Hindi naman masyadong nagagamit ng 80 meters to 40 meters. Typically may between 30 to 15 meters lamang. Yung mga shortwave radio natin na alam na nila kung paano i-adjust sa radio frequency, yung high frequency signals, naglalaro lamang between 15 to 30 dahil kalimitan maganda ang signal niyan. Hindi na masyado gumagamit ng 40 meters. Kaya lang, syempre medyo bawas yung range, pero malayo na rin yan, ha. Halimbawa, mula dito sa Metro Manila, abot pa rin yan hanggang abot pa rin yan yung range man ba dito sa Caloocan. Pag gumagamit na ng short band radio, umaabot pa rin yan hanggang Laguna, Batangas, yung range ng short radio. Between 15 meters to 30 meters yung altitude, yung taas ng reception. So malakas pa rin. Usually yan naman din ang range na kinakailangan na gamitin. At siguro yun na rin yung utos ng yung mga sa mga licensed short radio enthusiast, mga ganong layo lang daw ang limit na kailangan nilang gamitin yung short band radio. Yung mga two-way radio na ginagamit na may mga license, yan. Kasi yung mga between 80 o 60 meters kasi, although mas long range yun, kaya lang typically napaka malabo ang signal. Dahil nga po sa kadalasan mababa ang frequency, at dahil na rin sa solar activity madalas apektado ang 80 meters ang layo. So yun po. At sa atin namang outside humidity 84%, nasa around 70%. Antayin natin mag-load yung fully data. So yan na po sa ating outside humidity, 75% po tayo, bumaba ng 4% since last hour. Atmospheric pressure 1011 hectopascals, and steady ito since last hour. So, pa-high tide po tayo, pero gaya nating sinabi ng isang araw, malakas pa rin yung bahagyang pag-alon, although nasa 1 to 2 meters lamang ito. Ingat na lamang sa mga pumapalaot pa rin ngayon, ha, kahit araw po ng Sabado. Yan. At matindi po sikat ng araw natin. So, alalay na lamang, lalo na dyan sa extreme Northern Luzon, umaabot po ng 2.5 meters ang alon. So, double check siguro natin para meron tayong maipapakita sa inyo yung actual na wave height. So, ito po yung significant wave height. Ayan, makikita po natin na mataas po yung pag-alon sa extreme Northern Luzon. Ayan o, pumapalo ng mahigit sa 2 to 3 meters hanggang 4 meters. So, dyan sa may bandang Batanes Group of Islands. So, medyo may pag-iral po ng northeasterlies dyan. Mukhang may pahabol pa ang ating amihan, ha. May pahabol pa na bugso na amihan. Pero mukhang saglitan lang ito din, mawawala din kaagad. Yan. So, mataas po, aabot ng 4 meters daw ang alon dyan. Ayan, stop natin kung anong araw yan. Magsisimula by March, ngayong araw. Starting na pala ngayong araw. Ayan, o. Umaabot ng 4 meters dyan sa may bandang Batanes Group of Island. Totally, delikado pong pumalaot dyan. At sa silangan naman, o nalalabi ng bansa, mukhang okay naman. Pero malakas po yung trade wind dito sa silangang bahagi ng bansa. So, alalay na lamang po kung sakali.
So totally bawal muna siguro pumalaot dito sa bandang extreme Northern Luzon, lalo na dyan sa may dulong-dulong bahagi ng Ilocos Norte. Mas malakas po yung alon dyan, umaabot ng 3.5 meters to 4 meters ang alon. Delikado po ngayon. Tatagal yan hanggang bukas maghapon. Yan, hanggang bukas po maghapon. In the next 24 hours, lalakas din ang pag-alon, kabilang na ang silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang Southeastern Luzon po. Pumapalo yan ng hanggang 2.5 to 3.5 meters. Yan, kabilang na ang Bicol Region at Eastern Visayas sa susunod na 24 oras. So, delikado pong pumalaot mga folks. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:08 AM at lulubog po ito mamayang 6:05 PM. At ang ating 87% illuminated na warning givers na liwanag ng buwan, magmumoonrise po ito mamayang gabi pa po, 9:13 PM at bukas na po ng umaga ng 8:15 AM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, inaasahang partly cloudy ating maghapon. Although may mga early morning rain daw, maaaring hindi dito sa Metro Manila, lalo na sa Northern Luzon. Dahil sa may umiiral po na frontal system dyan. 100% ang chance daw ng pag-ulan ngayong araw. Well, kung dito sa Caloocan, maaaring isolated dyan, mga bandang hapon siguro. So, be prepare na lang po sa payong mga folks. Bukas ng Linggo, magiging partly cloudy din na maghapon. May chance daw ng pag-ulan, 20 to 23% lang daw. So, maaaring hindi dito sa amin sa Caloocan, malamang dito sa ibang bahagi ng Metro Manila. So, i-prepare pa rin ng payong mga folks, lalo na sa tinding sikat ng araw kung sakaling hindi pumasok yung percentage ng forecast na ito ng pag-ulan ngayong araw hanggang bukas. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. So, silipin natin ang ginagamit na satellite imagery mula sa himuwari ng satellite ni Pag-asa sa data feed. Makita po natin ay halos sa katamtaman ang lagay ng panahon ng halos buong bahagi ng bansa. May mga ilang partly cloudy lamang na iiral most of eastern sections at extreme Northern Luzon dahil medyo merong umiiral po na northeast monsoon dyan o northeasterlies dyan sa bahagi nga po ng bandang Taiwan. So, medyo bumababa ang temperatura dyan at kasabay na rin ng medyo maalon. Malakas na alon po dyan. So, delikado pong pumalaot. Kasabay ng mga maulap at maulang panahon, kasabay ng localized thunderstorms dahil po sa epekto po ng salubungan ng init at lamig gamit nga po yung mga salubungan ng init ng easterlies at northeasterlies. Magkakaroon po ng mga kalat-kalat na mga ilang light to moderate showers. Yan, makikita natin sa satellite imagery. Wala naman tayo nakita na heavy rain potential. So far, kung i-activate natin heavy rain potential, typically light to moderate rain showers lamang nakikita natin dito. Halos buong bansa, halos light to moderate lamang ang nakikita natin. So magiging maulap ang most of Northern Luzon, kabilang na ang most of eastern sections ng Luzon, sa Cagayan Valley, pababa ng Quezon Province at bandang Bicol Region. Although mas umaaraw-araw sa may bandang Camarines Region hanggang dyan sa may bandang Sorsogon at Legazpi. Yan. Masyado lamang na maliit ang mga posibilidad ng mga isolated rain showers at localized thunderstorms. Bandang Kanluran, kasabay na ang bandang Metro Manila, Central Luzon, mas klaro po tayo, gloomy at hazy lamang tayo. So expected maliit ang posibilidad na magkaroon tayo ng isolated rain showers. Kung pumasok man, most likely light rain showers lang ito. Kabilang na ang buong Calabarzon area at buong Southern Luzon at Mimaropa. Usually, bandang Kalayaan Islands, makakaranas kayo ng mga moderate to heavy rain showers at sa dulo ng Batara sa Balabac, ingat po at magdala na lang ng payong. Pero mula Puerto Princesa kasi at bandang Coron, mukhang moderate and fairly weather naman tayo all the times dyan sa paligid niyan ng bandang dyan sa Puerto Princesa hanggang Coron, Palawan. At rest ng Visayas, ang eastern sections ng Samar at Leyte, magiging maulap tayo at mga ilang mahihinat katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulugang iiral dahil sa medyo may mga partly cloudy to mostly cloudy ang paligid dyan sa bandang eastern Visayas. So nakakaranas pa rin kayo ng mga biglaang downpour ng ulan, lalo na bandang hapon. So ready na lamang po tayo sa payong mga folks, kabilang na ang buong Southern Leyte. The rest ng Central Visayas at Western sections, katamtaman din ng panahon, moderate and fairly weather tayo at all times. Isolated lang din ng pag-ulan ang iiral sa maghapon, so walang masyadong concern. At sa bandang Mindanao naman, ang kanluran ng Zamboanga Peninsula, magiging maulap din tayo, magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Most likely, light to moderate showers lamang ito at ilang localized thunderstorms. So, ingat at magdala na lamang po ng payong para na rin sa posibleng biglaang ulan at tinding sikat ng araw dahil hot humid din ang panahon natin lalo na sa buong Davao region po.
Partly to some, mostly cloudy lamang ang iral, pero typically, magiging mas matirik ang araw natin dyan sa maghapon sa buong Davao Region, Sorsogon at Bukidnon area. Magiging maulap lamang ang most likely ang eastern section sa Mindanao, kabilang na ang bandang dito sa may bandang Davao de Oro or most of Hinatuan, Surigao del Sur, pataas na yan ng Dinagat Islands po sa Surigao Region. Pero generally, halos moderate and fairly weather po tayo. So, mas matindi po ang maaraw na panahon sa maghapon. Kaya, magdala pa rin ng payong dahil sa yung sikat ng araw, hindi rin maganda yan na mababad tayo sa tinding sikat ng araw. Kung gagamitin natin ang WRF ng data feed din mismo ni Pag-asa na makikita natin sa forecast, care of GFS, sa GFS kasi nila kinukuha ito, makikita po natin yung halos yung precipitation, halos very light to moderate lamang ang kadalasan na uulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Extension forecast na yan hanggang sa darating po ng March 10 to 11 and 12. So halos wala tayong gaanong ulan kahit na mayroong presensya ni 95W, since itong C95W hindi nga po nakikitaan na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So yung 24-hour accumulated rainfall natin kabilang ng NCR, halos zero visibility lamang o halos zero probability of rainfall. So halos wala tayong pag-ulan gaano. So wala tayong masyadong magiging pag-ulan sa buong NCR. At most likely, mga light to moderate lang ang kalimitan na uulanin. Pero ang concentration po ng ulan sa may bandang Mindanao po at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Yung 6 hours SWOT natin, yung concentrated accumulated rainfall every 6 hours, mapapansin natin mas mataas pa rin ang probability sa may bandang Mindanao po. Hindi masyado sa bandang Metro Manila. May mga pag-ulan din na iiral din ang concentration sa bandang Isim, Luzon, kabilang na ang Cagayan Valley po. Ayan o, magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang pag-ulan. Yung concentrated po ng pag-ulan, just in case pumasok yung mga isolated rain showers. At mapapansin niyo po, mula Metro Manila at Visayas, lalo na sa may bandang Central Visayas at Western sections, hindi tayo masyado uulanin po yan. In 6 hours SWOT po yan, o accumulated, hanggang March 12 na po yan, yung forecast. So, very, very minimal daw tayo uulanin sa Metro Manila at South Luzon po. Most likely, bandang Mindanao pa rin ang medyo kalimitan uulanin po, base na rin dito sa ating SWOT accumulated rainfall. So, malinaw po yan mga puksa at wala tayong nakikita na paglapit ng anumang trough ng low pressure area. So, medyo swerte po tayo at hindi ilalapit itong binabantayan na si 95W dahil wala tayong nakikitaan na low pressure na lalapit. Kung titingnan natin yung wind gas and mean sea level pressure, halos wala tayong nakikitaan na surface trough na lalapit man lang dito sa silangan ng bansa. Malinaw na hindi po nakikitaan na lalapit itong C95W kung maging isang aktibong low pressure man ito sa mga susunod na araw. Pero silipin natin yung status pa rin ni 95W. Yan. Kung mapapansin natin dito ay mataas na po yung kanyang probability of tropical depression development. Nasa high chances na raw ito na magiging active low pressure area. So considering tropical depression na ito. Kaya lang, nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. So, as of 8 o'clock AM ay nasa 37 km per hour ito na maximum sustained wind in 1 minute average at 48 km naman ang pagbuso nito. Central air pressure, 1,004 hectopascals at nanatili pa rin ito sa may bandang Yap Island or sa labas ng silangan ng Mindanao. Kung susukatin po natin yung distansya niya mula sa bandang Davao Oriental, mula sa eastern part ng Mindanao sa labas ng PAR, nasa layong 1,556 km east ng Mindanao sa labas po ng Philippine Area of Responsibility or bandang Davao Occidental nga po, Oriental nga po, sa labas ng Davao Oriental. So malayo pa talaga siya at base na rin sa mga empirical forecast nga po ay palayo ang ikinikilos nito. Kikilos ito pa northward, then magno-northeastward. Yan. At mula naman sa ating tropical cyclone track combination, medyo may forecast na rin ng AI yung magiging direction niya, pero minimal pa lamang yung forecast track nito. So titingnan natin sa forecast ensembles ng iba't ibang weather agencies. Mapapansin nyo po, palayo sa boundary ng PAR ang direction nitong si 95W, which is maliit o wala tayong nakikitaan na papasok
sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Yan, halos pahilagang kanluran ang pahilagang silangan ang halos galaw nito. Base na rin sa mga ensemble forecast ensembles na ito. So medyo safe po ang bansa at mukhang hindi ito lalapit nga po. Ito po yung pinaka-floating satellite niya. Ayan, ito yung pinaka-centroid niya. Ayan, nakikitaan natin yung centroid. Nagkaroon siya ng bahagyang low-level convection kaya siguro tumaas. Nagkaroon siya ng high probability of tropical cyclone development. Pero kung mapapansin niyo po, halos pa northward po, pahilaga ang kinikilos na niya. Wala na siya nakikitaan na kikilos ito pahilagang kanluran. At base na rin sa ating SpaghettiOs charts, ang tropical cyclone intensity forecast ni 95W ay potentially po na magiging tropical depression daw ito within or next 24 hours po. So pasok siya sa magiging tropical depression at 49 kilometers per hour po in 1 minute average wind speed. So posible pa siyang mag-tropical depression. Base na lang dito sa SpaghettiOs forecast charts natin. So maaaring maging active low pressure siya, pero ang good news, hindi ito lalapit sa anumang malaking kalupaan ng bansa or maliit ang posibilidad nga po niya na base sa current natin na forecast ay maliit ang tsansa niya na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So most likely mas maapektuhan ang mga dito sa nakatira sa Guam. So kung may mga Pilipino tayo sa Guam, medyo ready po tayo dahil kahit na hindi malakas ang hangin nito o magiging bugso, ay yung epekto ng ulan na magdadala sa inyo ng peligro. So, alisto na lamang po kung may mga Pilipino po tayo na nakatira sa Guam dahil mukhang kayo po ang dadaanan nitong low pressure area na ito kung sakaling magiging active na tropical depression man siya Yan, sa loob ng 50-hour period po. Gawin na natin 50-hour period kasi within 48 hours mukhang malabo po itong mag-active na low pressure area. Dahil dito sa forecast ng ensemble, halos 50-50 pa lamang na magiging isang active low pressure area ito. So 50-50 pa ang tsansa niya. Pero maliwanag, pag po ang direksyon niya, base na rin dito sa mga ensemble forecast tracks. So double check natin kay DeepMind AI kung ganon din ang pinapakita niya or active na rin ba si DeepMind. Double check natin. Wala kay DeepMind, wala pa. Ibig sabihin, inaantay pa siguro na maging higher chance ito. Just in case po. Sa ngayon kasi, nasa high probability o 50-50 pa lamang itong maging active na low pressure area. Pero maliwanag naman dito sa ating monitoring ng tropical cyclone sector, at least nasa 37 km per hour ang maximum sustained wind nito as of 8 o'clock AM po ito. So mag-a-update pa yan mga bandang alas 2 po ng hapon para ma-double check natin kung tuluyan itong magiging tropical depression. Sa ngayon, mayroong moderate likely na siya na maging active low pressure area dahil meron na siyang centroid dito sa satellite imagery na natatanaw. Ayan, may low level convection na siyang nakikitaan kasi. So, activate natin ang yung Dvorak technique kung meron na siyang centroid. Yan, kung makikita natin, medyo may centroid na rin siya. Ayan, pero very disorganized pa po yung upward low convection niya. Kaya yung centroid niya dito halos hindi pa gaano halata. Hindi kagaya ng RGB, makikita natin ay halos kitang-kita yung centroid niya. Ayan, yung low level convection niya sa satellite imagery. So, medyo nakikitaan na siya mga folks. At kung pagbabasa naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin para sa lagay nitong C95W, at mayroon ba tong long range forecast na lalakas ito na maging isang aktibong bagyo sa mga susunod na araw, just in case po. At kung pagbabasa natin ng West Pacific Basin, yes, mukha nga. At mukhang magiging tropical depression nga po siya habang naririto siya sa may bandang Guam. Yan, makikita po natin nasa 40% na po yung probability niya. So, probably aabot ito sa tropical depression yung kanyang maximum sustained wind niya. In 24-hour period ngayong araw o within today, nasa at least 35% ito, and then the next 24 hours ay nasa 40% ang kanyang tropical cyclone formation probability o yung tsansa na maging isang ganap na bagyo. Malinaw po yan mga folks. At mataas na po yung kanyang vorticity, ay very strong na po ito. Halos strong na siya. Yan, 50-50. And then very favorable po yung kanyang convergence.
pero napaka-disorganized nga lang yung outward trend. Dahil malakas po yung ridge na tumatama sa kanya, napipiga siya dito sa Hilaga, at yung easterlies po, medyo nako-compress siya. Kaya medyo nahihirapan siyang mag-circulate. At mula sa ating global spectral model, makikita natin, napipiga siya masyado ng northeasterlies dito sa Hilaga, o yung shear ng yung pinaka ridge of high pressure area dito sa Hilaga. Yan. Medyo napipiga siya, pero napipilitan pa rin siyang lumapit dito sa may bandang Guam. Yan, hanggang March 12 po yan, extension. Yan, hanggang March 12 po yan, dadaan ng Guam. Hihilagang silangan po siya. Hindi na siya tuloy ang kakanluran na which is papasok ng Philippine Area of Responsibility. Malabo na siyang pumasok ng PAR. So, ang Guam po yung dadaanan niya. At yung dahil sa environmental steering environment sa kanya, yung easterlies trade wind at kasabay ng ridge of high pressure area sa Hilaga, napipiga siya masyado dito, nako-compress. Kaya hindi tuluyang makapag-circulate siya ng maganda-ganda. Kaya yung probability niya at least 40% ang chance pa lang daw niya ayon sa ating West Pacific Basin sa susunod na 24 oras na maging isang ganap na bagyo. Pero sa Pilipinas ay maituturing na natin na tropical depression yan dahil advance nga po ng 8 hours. Kung kukunin po ang 8 hours ahead niyan, pasok na yan sa tropical depression. So, anytime posibleng magkaroon ng international name niyan, antay-antay na lamang po tayo. At yung kanyang wind speed probability and direction, makikita po natin, pahilagan silangan ng kilos ito. And then magkakaroon pa ng bugsuan na northeast monsoon dito sa extreme node Luzon, magkakaroon pa ng bugso pa ng northeast monsoon Kahit na hot humid na panahon ang nararamdaman natin. Bahagya lamang itong medyo kakalma ng konti, bahagya muna bababa ng konti ang matinding alinsangan natin. Yan. Medyo dadaan pang huling bugso ng northeasterlies. So, mapapansin nga po natin ay mukhang masusunod pa rin yung ating seasonal cycle na mga March 20 na tuluyang matatapos ang amihan season o yung pagpasok talaga ng ating hot dry season o tagtuyot na o yung summer na maitatawag natin. Yan. So, sa mga combination ng mga weather agencies, mula sa iba't ibang mga weather agencies, makikita natin ay most likely magugwam po ito dahil makokompress siya ng ridge of high pressure area sa taas at easterlies, and then tuluyin itong unti-unting malulusaw din kaagad pagkalagpas dito sa may bandang Guam or bandang Northern Mariana Islands. Mga by March 10 to 12 na po yan, yung extension forecast yan. And then, very less itong papasok ng PAR. Ayon kay GFS at kay ECM Develop, ganun din. Ayun, nagkaroon na siya ng pagiging shallow low pressure area niya. Then, considering tropical depression ito sa atin. Pero sa Guam ito o Northern Mariana Islands, dadaan, extended March 10 to March 12 po yung extension forecast niyan. So, yun po ang malinaw dyan mga folks at ligtas na po ang Pilipinas dyan sa nabubuong low pressure area na yan. So, wala na po tayong magiging problema. Yung strike probability niya, very high na po. Around 70 to 80% na siya. So, very likely, isa na itong aktibong low pressure area or most likely a tropical cyclone na at least within boundary ng tropical depression category at least. So, yun lang po ang pinakamalinaw natin na maisasabi dito. Then, sa susunod po, mga second week to third week po ng March, meron pa rin na 20% chance na may mabubuong low pressure area. Pero sa silangan nito sa labas ng Philippine Area of Responsibility, well, tingnan po natin kung extension pa rin yan ni 95W or may susunod sa kanya, tingnan na lamang po natin. Pero mapapansin natin very less likely ay mukhang lalapit ito sa Pilipinas. Very less likely pa lamang sa ngayon after 95W na ito ay lalapit sa anumang kalupaan ng bansa. Sa ngayon, yun muna ang ating magiging forecast muna ngayon yung ating observation sa ngayon. Dahil yung tropical cyclone strike probability natin by second week and third week, makikita natin ay halos very less probability pa siya within 30 to 40%. So, titingnan po natin yan until next week kung ito ay magbabago pa at may susunod kay 95W. Yan. Kasi dito, makikita natin dito malapit sa Pilipinas sa loob ito ng PAR mabubuo between March 9 na yan at March 16. So tingnan po natin kung mayroon talagang susunod sa kanya by the second and third week. Malalaman po natin yan dahil base na rin dito kay Global Tropics Hazard by second week to third week medyo mayroong 20% na may potential daw na may mabubuong bagong low pressure area.
Samantala sa ulat lindol, kahapon may mga sunod-sunod pong mga pagyayinig na nadetect tayo sa labas ng bansa at sa loob ng bansa. At mula kagabi at madaling araw, nagkaroon tayo ng mga minor earthquakes dyan. Ayan nadetect ng ating seismograph. Yan, medyo may mga ilang noise pero malinaw po mula kagabi, nagkaroon ng medyo long range na malakas na pagyinig. So tingnan natin yan kung sa ating World Seismic Monitoring, kung saan yan, malapit sa Pilipinas. Most likely, dito na naman yan sa may bandang Japan. Mayroong magnitude 5 dyan. Pero may malakas kasi dito sa may bandang Solomon Islands, magnitude 6.3 po ito. Oras sa Pilipinas, mga 22:27. So mga alas 10, mga alas 10:27 kagabi. So ito yan, sa Solomon Islands yan. Mga 10:27 PM ito oras sa Pilipinas. Nagkaroon ng magnitude 6.3 sa may bandang Solomon Islands. And then the less dito sa may bandang Ternate or around Halmahera, Indonesia o Halmahera, Indonesia, may magnitude hindi natin maklik ng maayos. Magnitude 3? Hindi, magnitude 5.4 yan. Yan dapat. Mababaw siya, so intensity 3 din yan. To intensity 4, nararamdaman dyan sa paligid po ng Maba or Ternate ng Halmahera, Indonesia. Sa Pilipinas, so far wala naman in past 24 hours. So tingnan natin sa pinaka-local earthquakes natin sa Pilipinas mula kanina madaling araw. Mukhang wala naman tayong magnitude 4 na naitala. So far, hanggang sa kasalukuyan na nagre-report tayo, ay wala naman tayong na-i-record o walang na-detect si PHIVOLCS na kahit isang magnitude 4.0 sa ngayon. So dahil wala pang masyado at mukhang medyo sa may bandang Luzon yung latest natin napapagyanig so medyo alis-alis to po tayo sa Luzon. Nagkakaroon na naman ng compress ng tectonic plates natin dyan, lalo na sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon hanggang sa bandang Manila Plate. So tingnan natin yung total earthquakes natin gamit ang historical earthquake data since wala naman tayong kahit isang magnitude 4 na naitala so far. Yan, so for the month of March, doon natin yung month of March. Hindi nag-load yung month of March natin. So, hindi natin alam kung bakit. Mukhang hindi nag-load yung month of March natin. Nagkaroon siguro ng problema o technicalities. Siguro try nating i-load dito o bilangin dito sa ating current earthquake. Pero kahapon kasi nasa around 130 plus yung total earthquakes natin kahapon, di ba? So tingnan natin dito. Sukatin na lang natin dito. Kung i-draw selection natin, yung buong area na ito ay nasa around 258 kasama ang magnitude 1.0 po niya na. Kasama kasi yung magnitude 1 yan. So nasa 258 yung total earthquakes natin. Yan. Yan po lamang ang mabibilang natin since hindi nag-load yung ating historical earthquake. So, mayroon tayong technicality problem sa ating historical earthquake. Baka maya-maya magre-refresh yan. So, balikan nyo na lamang po mamaya-mayang konti. Siguro after mga 10 minutes pa or after 10 to 15 minutes. Tingnan natin kung mag-load po yung March data. Walang pumapasok na March data sa atin. Minsan, hindi natin maiwasan na nagkakaroon ng technicalities. Yung web page natin, wala siyang nakukuhang data. Antayin siguro natin mga 15 minutes more para mag-load po yung pinaka-data natin. So, abang-abang na lamang po, at least mga around 140 to 150. Kung aalisin natin yung magnitude 1.2, yung estimated na total earthquake natin ngayong month of March 2026. So, kukunti pa lamang po mga folks, so wala pa masyado tayong concern tungkol dyan. At narito naman natin 3-day to weather forecast para sa araw ng Sabado, March 7, 2026.
At hanggang dito lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, March 7, 2026. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Expected pa rin na hot humid na panahon tayo dito sa Metro Manila kasabay ng medyo maulap pa rin at haze na paligid. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.